So viral nga po itong pulis na nanutok sa isang siklista ng baril. And ang nakakalungkot dito, mukhang natakot yung siklista, eh syempre baka traumatic, first time niyang matutukan ng baril, hindi ba? So parang hindi siya magdedemanda. Oo. Sandali ha, open ko yung video kasi shinare yan dito eh. Alright. O ano ang depensa naman ng pulis na ito? Okay, got it. So nakunan po ng Oy, naku, makaka-copyright tayo ng ano ng ABS-CBN. Video nila ito. Okay, hold on. Ay, parang hindi rinig ang boses. Teka, natin ko maririnig nyo ha. Ito po ang video. Alright, let's watch po muna ka Eric. Pasensya na kung hindi okay ang audio ha, kasi hindi ko talaga alam kung ano nangyari din sa aking tools, no. Bakit na nagkaganito na hindi ko mabuting at least yung audio ng boses ko rinig naman malinaw, ano. Ito po. Kanyang kotse at pilit na ginitgit at muntik sumadsad at tumilapon itong cyclist. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Paglabas niya, dinagukan niya Miss Ina, no? Ayun, binatukan pa. Ang ulo ng cyclist, Mang Lorraine, sa isang video na naabutan ko, at ikinasa ang baril. Yeah. Hindi niya tinutok pero malapit at pwedeng pumutok. Ay. At kumalat at Baka tinutukan niya yan, Eric, kasi naputol yung video eh. Pwede rin. Natakot yung vlogger, sabi mo, yan, may baril. Yeah. May nag-upload pala yan, no? Pero ito ma'am, ayun yung red. Sa isa pang area ng Quezon City, hinabol niya dito ang driver ng side ng bicycle. Iyan, tinagukan niya. Hinabol pa niya. Kinasa niya ng baril. Grabe, oh. Kumalat po ito sapagkat Ayun, si Attorney Raymond Fortune Yeah. ay nag-volunteer Yeah. na ito po ay kanyang i-take as a citizen's duty to provide legal services. At siya ay lumabas sa kanyang kotse at pilit na ginitgit at muntik sumadsad at tumilapon itong cyclist. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Paglabas niya, dinagukan niya Miss Ina, no? Hinambalos niya ng kamay niya ang ulo ng cyclist, Mang Lorraine. Okay, parang yun na nga yun. So, feeling ko ang nangyari dito ay malamang nagkaroon na ng sagutan or enkwentro yung pulis at saka yung siklista somewhere. And then hinabol nung mamang pulis itong biker. Doon nga sa video, 'di ba? Parang gusto niyang banggain or something. Nasagi siya eh. Tapos bumaba siya. Talagang balak niyang harangin or habulin tong biker. At tapos yun nga, baka nagkaroon sila ng sagutan or whatever. May encounter sila somewhere, no? Bago dito sa nakuha ng video. O kaya nga sabi ng pulis, hindi daw alam ng mga vlogger ang nangyari, so huwag daw ura-urada siyang huhusgan something. Okay? Pero may update na po dyan. Sandali ha. Okay, eto ang update. Hold on, open. Ba't hindi ma-open dahil kasi ABS-CBN to, baka makapirate. Alam nyo na ng ABS-CBN, madamot, no? Pero basahin ko na lang yung kanilang post. Ang alam ko po, parang pinatawag ni Mayor Joy Belmonte ng QC. Sa QC yata nangyari. Itong pulis, nagpa-presko yata or something. So, eto nga po yan. Binawi na daw. Hold on. Binawian ng lisensya at permit to carry ng baril. Okay, good. Binawi na ng PNP ang lisensya at permit to carry ng baril ng retiradong pulis na nanghampas ng ulo. Insulto yun eh. Parang tanga ka nun pag hinampas ko sa ulo, di ba? At nagkasa ng baril sa isang siklista matapos makagitgitan sa daan sa QC. So sa QC nga po nangyari. Okay. Open nga natin tong link ng Katol Network na ito. Tingnan natin kung may mababasa tayo dito. Ayan. Sige. Hold on. May mga pa-cookies pa itong yawa gid na Katol Network na ini. Ano sabi? Diyos ko, hinaharang pa ng King Inamoy. May nakablock pa din eh. Update daw, the driver of red sedan. Yun yung sasakyan. Punyeta ka. Katol, who was caught on video assaulting and brandishing a gun
at a cyclist near Welcome sa Rotonda sa QC has surrendered to the Quezon City Police. Sumuko. The incident which occurred on August 8? My God, ngayon lang nag-viral pero first week of August pa pala yun. Okay. Prompting swift action from authorities. Ba't ngayon lang nabalita? Wait. Hindi kaya pinagtatakpan to ng media? Right? Teka ha, magkalkal tayo. Hindi kaya pinagtakpan to? Kasi kaya lang to nabalita dahil balak magkaso nung attorney Raymond Fortun. Sadali ha. Raymond Fortun. At nagsalita rin may isang nagsalitang artista patungkol dito. Ayan. O sige. Kaya siguro, naibalita na lang. First week of August pa pala to eh. August 8. Ito si Attorney Raymond Fortun. Yan nasa picture. Eto. Yan, abogado. Hindi na kasi magsasampa ng kaso yung cyclist. Binahagi ni Attorney Raymond Fortun kaninang 5 hours ago ang screenshot ng naging pag-uusap nila ng siklista, may conversation pala, sa viral na video kung saan sangkot ang isang ex-police. Hindi na rin magsasampa ng kaso ang siklista dahil sa pangangamba para sa kanyang kaligtasan. Baka resbakan siya eh. Mababasa ang buong article, blah blah blah. Ayan. So bakit hindi magsasampa? Ang daming reaction mga ate at kuya. Dismissed police, inaalam nila. Ayun may article din eh. Sa News 5. Inalam na ng kampo ni Attorney Raymond Fortun kung totoo bang dismissed police. Kala ko ba retirado? Si Willie Gonzales na naglabas ng baril laban sa isang. Kung dismissed, baka merong mga violations. Baka may ugali talaga. Vlogger na nag-upload ng video nakatanggap na rin ng threat. Ayan! May vlogger na. So vlogger, sabi ko sa inyo eh. Vlogger siguro yung may-ari ng video, yung pinapakita ni Ka-Eric kanina. Nakatanggap na rin ng threat ayon kay Attorney Fortun. Nakakaloka. Ex-police. Okay, matanda na kasi. Sumukang, yan. Di ba binangga niya yung siklista. Naka-enkwentro niya to somewhere eh. Bumaba, tinutukan. Ano ang dahilan nung what? Ito yung yung sabi ng pulis, mga ate at kuya, magigigil kayo. Kawawa naman yung mga anak ko, mga pamilya ko, parang ang sama-sama kong tao. Sabi ng pulis, gun-toting driver Willie, yun ang pangalan niya, baka bawal banggitin, alam niyo na, in a press conference at QC Police District, called on social media users to be responsible for sharing the now viral video that showed kung ano man yung naging sagupaan ninyo. Ayan nga po siya. Kung ano man sir, mukhang nakakatakot siya mga ate at kuya. Kung ano man sir ang naging enkwentro nyo nung siklista, ikaw ay naka-Toyota ba yan yung sedan? Yung pulang sasakyan. Kung ano man yung naging enkwentro nyo, biker lang yun, dekotse ka. Alam ng mga bikers, even yung mga motorista, kahit nakamotor, na kapag may nakasagutan sila sa kalsada, ay kadali-dali nilang pitikin. Dalawa lang ang gulong ng sasakyan nila. Sagiin lang sila ng konti, tumba sila, maaaksidente sila. Hindi sila pwedeng maghari-harian sa kalsada. Hindi sa duwag ang mga siklista ha, at saka yung mga motorista. Pero alam nila yung risk. Hindi sila ang hari ng kalsada. Syempre yung hari ng kalsada, yung mga buses, yung mga malalaki ang sasakyan, mga Range Rover, mga ganun, Fortuners, kung ano man, mga sasakyan pa, yan ang mga hari ng kalsada. Kung ano man yung naging sagutan nyo, or maybe nasagi ka and then hinabol mo pa, wala talagang laban yun sa'yo para tutukan mo pa ng baril. At tapos yung vlogger na nag-upload ng video, naka-receive pala ng threat. May banta na sa buhay yung sa kotse, yun, di ba loob ng kotse yun eh. Loob ng kotse to. So yung may-ari ng kotse na to, malamang vlogger, at nakunan niya,
galing sa loob ng sasakyan niya ito, nakita niya, nakuna niya ng video. Mabuti listo yung vlogger, yung may-ari ng kotse na nakunan, siguro medyo tinted kaya hindi kita. Nakatanggap ng threat. Ay, anong klaseng tao? Akala ko ba hindi ka masamang tao, sir? Bakit may threat daw? Malamang ikaw yun. So, actually po, ito, yung ano na yon, yung nanutok, parang ano na, sinuspend yung kanyang driver's license ng LTO. Like, for 90 days. Hindi na siya makakapagmaneho ng kanyang kotse. Or hindi siya makakapagmaneho at all. For 90 days. Ang tanong ko naman, bakit 90 days lang? So, after 3 months, active ulit ang lisensya niya at magmamaneho ulit siya. Tapos, madali siyang mag-outburst or what? Madali siyang magalit. Lalo, syempre, traffic sa Maynila, gitgitan. Hindi naman siguro to magkakilala na hinabol lang niya or something. For sure, nagkaroon lang to ng argument or sagutan. Baka naggitgitan lang or whatever, nasagi yung sasakyan or something. Hindi talaga lumaban yung siklista kahit binatukan niya. Ganito na ba sa Pilipinas ngayon? Yung may power, yung may pwesto, yung may armas ang matatapang. Tapos tayong ordinaryong tao, wala kakaya-kayanin, hahampasin na lang sa ulo at kakasahan ng baril. Paano kung pinutok? Oh, may babalik mo nga naman ba ang buhay niyan? So ano kaya ang magiging ano kaya ang magiging tawag doon, ano kaya ang sasabihin naman ng ating Pangulo? Kasi ang pulis, PBBM, wag na huwag kang hindi iimik patungkol dito. Even si Secretary Boying, wag na hindi kayo iimik, PBBM. I mean, sobrang bulag na ng mga Ensaymada vloggers at ng mga loyalista kung hindi nila aasahan ang inyong sasabihin patungkol dito. Under sa'yo, PBBM, ang mga pulis. Oh, kung hindi pa pala ito in-upload, kung hindi pa pala nag-viral yung video na to, na kung saan naka-receive pa nga ng threat yung nag-upload, kung hindi pa pala ito nag-viral, hindi ibabalita ng mainstream. August 8 nangyari, dapat August 8 or August 9. Pinag-uusapan na to. Ay baka ngayon nga lang nag-viral, kaya ibinalita ng media. Ang bait talaga ng media, no? Kung hindi pa sisingaw, hindi pa sila magre-react. Hindi pa nila ibabalita kung hindi newsworthy keme-keme. Kung hindi pa actually it's newsworthy. Kabali-balita ang nangyari. Nga lang at sa kanila binalita kung kailan nag-viral na. Salamat kay Attorney Raymond Fortun kung magsasampa siya ng kaso laban sa isang pulis. And would you agree with me na hindi lang dapat pagtanggal ng lisensya ang parusa sa kanya? Ano bang parusa sa kanya? Yeah, driver's license lang? Oo. Retirado daw? Retirado baga? Abay, magpe-pension pa nga naman ate. Magpe-pension pa, i-enjoy pa niya ang pension niya sa pera, sa buwis na galing sa taong bayan. Isa sa taong bayan na nampas niya ang ulo. Ay, Diyos ko po, Ginoo ko. Papshi! Ano sa tingin nyo? Magsasalita ba si PBBM patungkol dito? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo dito sa ating channel.